Matalino na si YouTube ngayon. Sasabihin niya na na-reuse content ka pero hindi niya naman sasabihin kung anong specific video yung naka-violate ng reuse content violation. Kaya kapag tinapos mo itong video na to hanggang dulo, malalaman mo kung ano nga bang content ang in-upload mo yung nakapagpa-violate ng reuse content at malalaman mo rin kung paano mo ito maaayos. So welcome sa Rod TV. Merong tatlong reason kung bakit ka nandito. Number 1, pwedeng monetize ka na at na-demonetize ka lang ulit dahil sa reuse content. Number 2, na-reach mo na yung requirements for YPP at nag-apply ka pero na-reject ka dahil meron ka daw reuse content violation. At number 3, nandito ka lang para suportahan si Rod TV at alamin kung ano nga ba yung mga bagay-bagay na dapat natin matutunan patungkol sa reuse content policy. So before we start, syempre mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Vince Park, kay Darlene Vlog Educational Tutorial, kay Arjin Martinez 7187, kay Jason Manfred Morer, and kay John Ivan Vicentino 98. Maraming gusto magpa-shoutout pero hindi ko ma-shoutout kasi hindi nila sinusunod yung tamang format. So tapusin mo tong video na to para malaman mo kung anong tanong yung kailangan mong sagutin at kung anong hashtag ang kailangan mong gamitin. Siguro magandang simulan ito sa tanong na bakit ko ginawa yung content na to. Kaya ko ginawa tong content na to dahil napakaraming channels or YouTubers ang nagtatanong sa akin kung paano nga ba ang gagawin nila dahil nagkaroon sila ng reuse content violation. So magiging realistic na nga po ako na hindi ko po talaga kaya i-accommodate lahat, hindi ko po kaya lahat sagutin or gabayan step by step, no, yung bawat isa sa inyo kasi napakarami nyo. Kaya gumawa na lang po ako ng isang video patungkol sa reuse content na marami kayong matututunan at kahit anong taon ay babalik-balikan nyo. Ano ba muna ang reuse content policy? Sa definition ni YouTube, reuse content refers to channels that repurpose someone else's content without adding significant, original, commentary, or educational value. So sinasabi lang naman dito, ito yung pag-upload mo sa channel mo ng mga videos na galing sa iba or galing ibang creator tapos wala ka man lang dinagdag na something na bago para magkaroon ng transformation yung content na yon. So sa madaling salita, nakikita ito ni YouTube as katamaran ng mga creators kasi meron talaga mga creator na ginagawa ang way na ito para magka-gain ng views, magka-gain ng subscribers, magka-gain ng watch hours, pero ayaw nga po ni YouTube na yung mga video na ina-upload natin ay walang originality or walang uniqueness. So, masasabi natin practical yung strategy mo pero hindi po ito worth it sa dulo. Guys, bago tayo magpatuloy, baka pwedeng magpa-like or magpa-follow ng Facebook page ko, itong MR Thrifter. Ito po yung ukay page ko na kung saan nagtitinda po ako dyan ng mga solid na branded na pangporma na syempre sa murang halaga lang. So pa-like and follow na lang ng MR Thrifter after this video. Bakit big deal kay YouTube ang reuse content violation? Actually, walang pakialam si YouTube sa content na gusto mong i-upload. Wala siyang pakialam or hindi kanya sinasabihin na ganitong content yung kailangan mong i-upload. As long as yung content na i-upload mo ay hindi makakapag-violate ng community guidelines. Now, ang reuse content po kasi ay policy ni AdSense. Dahil nga po, gusto protektahan ni AdSense yung mga advertisers niya. Gusto kasi ni AdSense na yung mga lalagyan niya ng mga ads, no, is yung mga channel or yung mga content na talaga namang gumagawa ng videos na may originality at may uniqueness sa video na yon. Alam nyo ba na kung gusto nyo mag-send ng token of appreciation kay Rod TV, meron po tayong super thanks option dyan sa baba ng video natin na pwede nyong pindutin at pwede magbigay ng any amount if ever na gusto mo. And pwede lang rin naman na mag-like or mag-subscribe ka lang kay Rod TV. Back to the video na tayo. Ano-ano ba ang mga example ng mga reuse content sa YouTube? Number 1, pag-upload ng sarili mong video. Akala mo porket video mo na, pwede mo na agad i-re-upload ulit. Hindi sa lahat ng bagay. Sabihin natin may isa kang channel at meron ka dong original videos na maraming views. Ngayon, gumawa ka pa ng isang channel and balak mo i-upload yung video na yon dahil alam mong maraming views na nakuha nito at baka ganun din ang mangyayari sa second channel mo. So, bawal po yun. Mafa-flag pa rin yun as reuse content violation. Hindi rin naman pwede na kunyari sa channel ko na Rod TV, i-re-upload ko itong video na to after ilang months kasi alam ko na maraming views ang makukuha nito. Hindi rin po pwede yun dahil parang re-upload mo lang or parang throwback lang yung ginawa mo pero wala kang dinagdag sa video. So,
ma-flag pa rin yun as reuse content. Siguro magiging ligtas ka sa copyright kasi video mo naman talaga yung i-re-upload mo, pero hindi ka makakaligtas sa reuse content violation dahil magkaiba nga po ang copyright at ang reuse content violation. So magkaibang bagay yung dalawang yan. Now, kaya ako sinabi kanina na hindi sa lahat ng bagay kasi kung ang senaryo naman ay rene-upload mo yung video mo kasi dinilit mo muna siya kasi nagkamali ka ng edit or may kulang sa inedit mo, okay lang yun kasi rene-upload mo naman and dinilit mo naman yung nauna mong video na yun. So wala na siyang original copy sa YouTube. So rene-upload mo lang siya for the sake na may mali yung una mong in-upload na video. Number 2, pag-upload mo ng mga compilation videos. Sabihin natin fan ka ng NBA at gusto mo na about NBA lang yung mga topic na laman ng channel mo. So ang ginawa mo, kumuha ka ng highlight ni LeBron James, ni Steph Curry, ni Michael Jordan, ni Kobe Bryant. So pinag-compile mo yon, tapos linagyan mo lang ng intro mo tsaka outro mo sa dulo, tapos in-upload mo na sa YouTube. Reuse content na ba yon? Yes, reuse content na po yun. Bakit? Kasi kinompile mo lang naman yung video, linagyan mo ng intro and outro, pero wala ka namang nilagay na commentary or wala kang dinagdag sa video para maging informative ito sa manonood. So, hindi pa rin pasado kasi ma-flag pa rin yun as reuse content. Pero kung sakaling nag-upload ka ng highlights si LeBron James tapos nagbibigay ka doon ng commentary or nagvo-voice over ka, sinasabing mo yung mga play na yon or kung gaano kahirap yun, kung anong tawag na yun or kahit anong information pa, ayun, magiging pwede yon kasi nga dinagdagan mo ng commentary or linagyan mo ng something para mag-transform yung video na kinuha mo. Number 3, pag-upload ng lazy reaction video. So, anong ibig sabihin ko sa lazy? First of all, ang pag-upload po ng reaction video ay safe na gawin sa YouTube dahil pasok po ito sa fair use. Now, kung sakaling gumagawa ka ng reaction video, nandun yung mukha mo sa gilid, nandun yung video na pinapanood mo, pero yung mukha mo, nagre-react ka lang, wala ka namang sinasabi, tingin mo, pwede ba yon? Hindi. Bakit? Sabihin natin nandun yung mukha mo sa video. May natututunan ba yung tao? Or may nadadagdag ba sa pinapanood nila? Wala, di ba? Kasi hindi ka naman nagbibigay ng proper reaction sa video na ginagamit mo. Kaya kung mapapansin yung ibang gumagawa ng reaction video, pinopost nila yung video, tapos nagbibigay sila ng reaction, nagbibigay sila ng feedback. Kasi ganun po yung tamang way kung paano mag-reaction video. So, hindi porket nandun yung mukha mo tapos nanonood ka lang is pasok na. So, kailangan magsalita ka, gumawa ka ng bagay na magkakaroon ng added value yung content na ginamit mo. Ano-ano nga ba yung tinitignan ni YouTube kapag rini-review na nila yung channel mo kapag mag-a-apply ka for YPP? So, hindi naman lahat tinitignan ng review team sa YouTube. Una-una tinitignan dito is yung main team ng channel mo. Kung tungkol saan yung mga contents na ina-upload mo. Most viewed videos. Yung video mo na may pinakamaraming views. Newest videos. Mga bago mong upload na content or yung mga recent mo lang in-upload. Biggest proportion of watch time. Yung video mo na nakakuha ng malaking watch time, yan po yung tinitignan nila. And video metadata. Ito yung mga titles, thumbnails, tags, description sa video mo. So, kailangan iba-iba po yan at hindi po dapat yan magkakapareho. And kung sakaling gumagawa ka ng reaction video or commentary, kailangan nakalagay yan sa description mo, sa mga tags, sa titles, para alam po ni YouTube or alam po ng YouTube team kung ano yung content na ginagawa mo. Gaano na nga ba katagal mag-reapply sa YouTube Partner Program ngayon? Kung first time mo ma-reject dahil sa reuse content, pwede kang makapag-reapply after 30 days. Pero sa bagong update as of June 2023, kung mare-reject ka daw ulit ng more than once dahil sa reuse content, kailangan mo na mag-antay ng 90 days para makapag-reapply ulit. So, medyo matagal dahil 90 days, 3 months, medyo kawala na yon or medyo mahaba na yon. So, bago ka mag-reapply, kailangan i-double check mo talaga yung channel mo para hindi ka na umabot sa point na mag-aantay ka pa ng 90 days bago makapag-reapply. Dapat bang mag-appeal tayo kay YouTube? Ang tanong na yan ay ikaw lang ang makakasagot. If tingin mo naman talaga na nagkamali si YouTube tapos lahat naman ng videos mo ay original, wala kang re-upload na galing sa ibang creators at confident ka sa sarili mo na wala ka namang nilabag na reuse content violation, pwede kang mag-appeal. Pero yung appeal na yun ay video appeal. So, kailangan mo mag-upload ng unlisted video na nag-explain, nagpapakita na ganito yung channel mo. Wala kang in-upload na
reuse content. So, kailangan malinaw yun, kailangan detalyado yun. Tapos yun yung ibibigay mo sa kanila. And recommended din yung pag-appeal sa mga channels na wala pang dinidelete na video simula nung nalaman nilang na reuse content violation sila. Dapat wala kang babaguhin sa channel mo kung sakaling mag-a-apply ka for appeal. Pero kung sakaling aminado ka naman na gumamit ka ng video ng iba or rene-upload mo talaga, so dun tayo sa option 2. Edit your channel and reapply. So, wag ka nang mag-appeal, ayusin mo na lang yung channel mo, then dun ka mag-reapply. So, sa tanong na dapat bang mag-delete ng videos kung sakaling meron kang reuse content violation, the answer is yes. If guilty ka na may mga videos ka talaga na in-upload na hindi sa'yo, then what I want you to do is i-delete mo na agad yung video na yun. Oo, nakakapanghinayang kasi pwedeng yung video na yun ay sobrang daming views, like umaabot pa ng million, pero aanuhin mo yung million views na yun kung hindi ka naman mamomonetize sa YouTube. Then, bago kang mag-reapply, kailangan makapag-upload ka rin muna ng at least 3 to 5 videos na original mong gawa. So, kailangan kung magdi-delete ka ng videos, kailangan mo rin mag-upload ng mga bago kasi makakabawas nga po yun sa watch hours ng ating YouTube channel. And sa mga nagtatanong kung okay lang ba Kuya Rod na i-private ko or i-unlisted ko na lang yung video ko na alam kong reuse content, hindi rin po uubra kasi madedetect pa rin yan ni YouTube. So, kailangan mo talaga maglinis sa YouTube channel mo. So, 'di ba? Originality matters dito sa YouTube kung gusto mo ma-monetize. Actually, yung reuse content na yan ay one of the reason pa lang kung bakit maraming nare-reject dito sa YouTube Partner Program. So, sobrang dami pa talagang mga possible na reason, pero due to public demand, pansin ko rin na majority of you, ito yung nagiging reason bakit sila nare-reject. Ito talaga yung content na hinighlight or pinag-usapan natin sa video na ito. So, ayun, sana may natutunan ka at kung umabot ka sa part ng video na ito, i-comment mo sa baba kung ano yung experience mo patungkol sa reuse content, na-reject ka na ba, nakapasa ka na ba sa bagay na to, i-comment mo yan sa baba with hashtag RodTV pa-shoutout. And ayun, medyo mahaba yun at marami akong sinabi. Sana may natutunan ka and balitaan mo na lang ako sa pag-reapply mo for YPP. Guys, ilalagay ko pala sa end screen yung mga YouTube settings na kailangan malaman mo dahil kung hindi mo pa rin to alam ngayong 2024, baka manghinayang ka. This is Rod TV. Thanks for watching and peace out.